Maligayang araw ng Panginoon po sa Providence Reformed Baptist Church. At on behalf po ng Antipolo Reformed Baptist Church ay binabati po namin kayo at masaya kaming makisamba sa inyo pong iglesia. Ang magiging pangangaral po natin ngayong umaga ay manggagaling sa Psalm chapter 23 verse 6. Dito ay kailangan nating sagutin kung ano ang isang tanong na ganito, kung ano ba talaga ang humahabol sa atin. Para sa marami, ang iniisip natin na palaging humahabol sa atin ay yung mga ating kasalanan o mga takot o mga pag-aalala. Pero dito sa sinulat ni David sa Psalm 23, pinakita niya sa atin ang isang ibang klase ng pananaw. Mula simula hanggang dulo, ang sinasabi niya na humahabol sa kanya ay hindi paghatol, kung hindi yung biyaya o grasya ng kanyang tapat na pastol. Ang buong psalm na ito ay testimonya ng pang-pastol na pakialam ng Diyos. At ang pinaka-climax nito, ang magiging paksa natin, matatagpuan yon sa Psalm chapter 23 verse 6. Kaya hayaan niyo pong aniyahan ko kayong tumayo para basahin natin yung buong Psalm. Psalm chapter 23. Basahin ko po ang buong Psalm. Psalm chapter 23 verses 1 hanggang 6. This is the word of the Lord. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. At ito po yung verse natin, verse 6. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Makaupo na po tayo. Sinulat ni David yung Psalm 23 mula sa point of view kung saan ang Diyos ang kanyang pastol at siya ang tupa. Kilala natin si David bilang siya mismo yung pastol. Alam niya kung anong relasyon ng isang pastol sa isang tupa. Pero sa pagkakataon na to, hindi siya yung pastol. Sa pagkakataon na to, siya yung tupa. Sa pagkakataon na to, nire-realize niya, kino-contemplate mismo ni David kung papaanong siya bilang isang mananampalataya, siya bilang isang tupa, papaano nakikipag-ugnayan sa kanya yung Panginoon. Dahil ang Diyos ang kanyang pastol, hindi siya magkukulang. Verse 1. Dahil ang Diyos ang kanyang pastol, bibigyan siya ng kapahingahan. Verse 2. Dahil ang Diyos ang kanyang pastol, siya ay ipapanumbalik kapag siya'y nawawala. Verse 3. Dahil ang Diyos ang kanyang pastol, bibigyan siya ng katapangan, bibigyan siya ng kaaliwan kapag nakakaranas siya ng mga nakakatakot na mga karanasan. Verse 4. At dahil ang Diyos ang kanyang pastol, bibigyan siya ng pagpapala, ng proteksyon mula sa kanyang mga kaaway. Verse 5. At dahil ang Diyos ang kanyang pastol, bibigyan siya ng pagpapala na umaapaw. Verse 5. Pag binasa natin yung buong Psalm chapter 23, pwede nating makita na summary ng buong salmo, yung verse 1. Na kung saan sinabi ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pero ganun din, yung pinaka-final verse, pwede rin natin itong makita bilang siyang tugatog, kabuuan, summary nung buong salmo na binasa natin. Mula verse 1 at yung verse 6, ito ay nakakapaloob dito kung ano yung relasyon ng isang pastol sa kanyang tupa. Alam nyo, ganito sinabi ni Charles Spurgeon yung buong Psalm 23. Ganito niya siya sinabi. Sabi ni Spurgeon, hindi ko man makuha ang lahat ng kahilingan ko, hindi ako magkukulang.
Ang iba man ay mas maraming salapi kaysa sa akin. O sila man ay mas matalino sa akin, hindi ako magkukulang. Dumating man ang lahat ng wawasak sa pagmamayari ko at sisira ng tahanan ko, hindi ako magkukulang. Tumandaman ako at manghina, hindi ako magkukulang. Makita ko man na paparating na ang kamatayan ko, hindi ako magkukulang. Yung verse 1. Pero itong tanong kung bakit hindi magkukulang ang isang tupa ay sinasagot mismo nung relasyon niya sa Panginoon. Sinabi doon, bakit hindi siya magkukulang? Dahil lang Diyos ang kanyang pastol. That's the answer. That's the reason. Yun yung dahilan. Hindi sa kung ano man ng mga dahilan, di kung ano man ang mga karanasan, kung hindi yung kasiguraduhan na yung Diyos ay kanyang pastol. At yung verse 6, dito natin kukunin yung mensahe natin. This is also a concluding summary of the whole Psalm 23. Hindi siya magkukulang dahil yung buhay niya ay punong-puno ng biyaya, ng kabutihan, ng pangtipan na pag-ibig ng Diyos na nirealize niya. Sinabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Na makikita natin yung katotohanan na ang sumusunod sa mga Kristiyano ay ang tipan na pag-ibig at kabutihan ng Diyos, ng kanyang pastol. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi siya iiwan at pababayaan. Ito yung pinaka-gist. Unang basa pa lang natin, makikita na natin yung katotohanan na to. Kung ano yung sumusunod sa isang mananampalataya. Ano yun? Yung covenant love at goodness ng Panginoon. They have a shepherd which never leaves them nor forsakes them. Kaya dito makikita natin yung dalawang katotohanan. Na una, merong biyaya na sumusunod sa Kanya, at pangalawa, merong pagsamba na sumusunod sa grasya. First, there is a grace that follows us, and there is a worship that follows grace. May biyayang tumutugis sa atin. Tingnan natin yung unang bahagi ng Psalm chapter 23. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Now, himay-himayin lang natin saglit yung bawat kataga na nandoon sa unang clause ng verse. Pag sinabi ni David na goodness and mercy, ito yung mga pabor ng Diyos. Sa ibang mga translations, tinatawag itong loving kindness. At itong pananalita na ito ay pumapatungkol hindi lang sa generic na pagmamahal, generic na kabutihan, ito ay may diwa ng tipan. This is a covenantal language. Pangtipan, relasyonal na ugnayan ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya, sa kanyang tao. At ito yung nire-refer ni David. Ang sinabi niya, yung covenant love ng Panginoon, covenant mercy, covenant goodness ng Panginoon, ay hindi ako nilulubayan. At naranasan ni David yon bilang isang naniniwala kay Yahweh. Ang Diyos na nag-provide sa kanyang needs. Yung Diyos yung nag-restore sa kanya nung nag-backslide siya. Yung Diyos din ang nagdadirect at nagko-comfort sa kanya sa lahat ng mga sufferings niya. Ang Diyos din yung nagtatanggol at pumoprotekta sa kanya sa kabila ng napakaraming mga tumutugi sa kanya. Napakarami niyang mga kaaway. At anong ginagawa nung covenant love na yon? It follows me, sinabi niya. Goodness and mercy shall follow me. Yung very interesting po, yung salitang ginamit ni David na follows me. Dahil normally sa Old Testament, yung salitang follow me ay nagde-describe sa mga kaaway na hinahabol yung kanilang kaaway. May sense doon ng pursuit, hinahabol, tinutugis. Alam niyo ba yan yung salitang ginamit sa 1 Samuel 23 verse 25. Kung saan hinahabol ni Saul si David. At alam natin kung ano yung intention ni Saul kay David. Hindi mabuti. Masama. Ang intensyon niya ay puksain si David. Pero dito, sa
Psalm 23 verse 6, kabaliktaran. Hindi ginamit ni David yung pananalitang sinahabol ako, sinusundan ako, patungkol sa isang kaaway na gusto siyang puksain, hindi tungkol sa isang kaaway na gusto siyang gawa ng masama. Ginamit niya yung salita na sa Hebrew na follows me sa Diyos. At yung intention ng Diyos ay kabutihan at pangtipang pag-ibig. What follows David is not an enemy, but the love and goodness of God. Sabi nga sa mga komentaryong nabasa ko, it creates an ironic and unique picture of grace. Isang biyaya na humahabol. Isang biyaya na tumutugis. At alam niyo, gaano kasigurado si David na sinusundan siya ng grasya ng Diyos? Surely. Yung salitang ginamit niya. Surely, goodness and mercy shall follow me. May confidence. Merong pagkakaroon ng kumpiyansa na sinusundan talaga siya, hinahabol talaga siya nitong pangtipan na grasya ng Panginoon. At gaano katagal siyang susundan ng biyaya? How long? Sinabi niya, all the days of my life. Mula simula ng buhay niya, hanggang katapusan ng buhay niya, buong buhay niya, ang hahabol sa kanya, ay ang pangtipan na biyaya ng Panginoon. At dito natin makikita yung kumpiyansa natin bilang mga mananampalataya. It is the Christian confidence that what follows them all of their earthly life is the covenant favor of their shepherd. Andito yung kumpiyansa ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, ng mga naka-Yesus na yung humahabol sa kanila, sa buong buhay nila, dito sa mundo, ay ang pabor ng kanilang pastol. Yung pabor ng kanilang Diyos. Marami ring mga nagsasabi na sinulat ni David itong Psalm 23 in a good old age. Hindi ito sinulat nung bata-bata pa siya. Sinulat niya to kung saan naranasan niya na lahat. Napakarami niya ng karanasan. Halos lahat na ng mga nangyayari sa buhay ng tao ay naranasan ni David. Naranasan niyang mangailangan at Diyos ang tumugon. Naranasan niya ng tumalikod. We know, very famous. Nag-backslide si David. Nagkasala siya kay Bathsheba. Pero anong nangyari? Andun ang Panginoon. Pinanumbalik siya. Nandun yung Panginoon. Dinirekta siya pabalik sa kanya. Sa kanyang sufferings. Alam natin, ang buhay ni David, punong-puno to ng pagdurusa. Maging sa panahon pa lang na gusto na siyang tuligsain ni Saul. Iniwalay sa kanya yung kanyang asawa. Isipin niyo yun, ipinakasal sa iba. Si Michal. Meron siyang anak na namatay. Sanggol pa lang. Pero nandun ang Diyos para bigyan siya ng kaaliwan at direksyon. Meron din siya mga kaaway. Si Goliath, kaaway ng Israel. Pero hindi lang sa labas. Sa loob din ng Israel. Si Saul, isang hari. May mga taong gusto siyang gawa ng masama. Merong mga taong naggalit sa kanya. But God protected him from all of this and blessed him. Nasaan man si David, anuman ang edad niya, nung binabalikan niya to sa kanyang isipan, ang nakikita niya ay ang pangtipan na pag-ibig ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Kaya gusto nating magkaroon ng kaliwanagan dito, no? Pag sinabi natin na covenant love at mercy at goodness ng Panginoon, hindi ibig sabihin nito na magiging konti ang pagdurusa natin. Sinasabi dito na David sa verse 6 na hindi ibig sabihin nito na dahil mahal ako ng Panginoon, dahil may covenant faithfulness ang Panginoon, dahil magiging konti yung suffering. Hindi tungkol yun doon. Kung ano yung ginagawa niya sa kabila ng mga yun. Hindi rin ibig sabihin noon na ma-measure ito sa mga temporal blessings.
mga pansamantala na mga pagpapala. Hindi doon nasusukat yung pagpapala ng Panginoon sa kanyang pagiging pangtipan na Panginoon. Ang ito ay mga espiritual, mga pagsama, mga relasyonal na mga pagpapala, ugnayan ng Diyos bilang pastol sa Kanya. Yun yung hindi tumitigil kay David. Sa panahon natin ngayon, dami na ng mga giyera. Napakarami na ng mga digmaan at gumagawa yung mga bansa, yung mga military ng iba't ibang klase ng mga armas o ng iba't ibang klase ng mga pangdigma ng mga teknolohiya. Ang isang naimbento ay yung tinatawag na homing missiles. Isa itong klase ng missile kung saan sinusundan niya yung target niya. Talagang humahabol siya kung saan. Nandoon yung tinarget. Kaya nila inimbento to para accurately, kahit umiwas pa yung target, masasapul pa rin, natatamaan pa rin ng kanilang armas. Yan yung mismo sinasabi sa text natin. Ganun yung diwa ng pag-ibig at tipan ng Diyos. It was meant by God to follow us. Kahit na may mga panahon na tayo na yung umiiwas. Tayo na iiwas sa grasya. Tayo na iiwas sa Diyos. Tayo na iiwas sa pangtipang ebanghelyo niya. Pero ganyan ang Diyos, ganyan yung biyaya, tinutugis tayo. Even when we are fleeing, even when we are not coming to Him, He follows us for our good. At nandito yung kumpiyansa natin at pasasalamat natin na meron tayong Diyos na hindi tayo pinapabayaan, na hindi tayo hinahayaan. At alam natin yan sa buhay natin bilang mananampalataya. Nung una tayo naging mananampalataya, Diyos yung humanap sa atin. Hindi tayo yung unang naghanap sa Diyos. Tayo yung tumatakbo. Tayo yung ayaw. Diyos yung humahabol sa atin. Diyos ang unang nagkaroon ng inisyatibo. Diyos ang nagpadala ng kanyang bugtong na anak. Ang bugtong na anak ang unang pumarito sa lupa. Luke 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. At maging pagkatapos ng kaligtasan natin, ang Diyos pa rin ang persistent na nagsisik ng ating spiritual good. Siya pa rin. May mga panahon pa rin na hindi na natin iniisip yung ating spiritual na mga kabutihan, kalagayan, mga kondisyon natin. Pero ang Diyos, yun pa rin ang kanyang pakay. Yun pa rin ang kanyang layunin. Yun pa rin ang kanyang target para sa atin. Kaya magandang pagnilayan natin, mga kapatid, mga kapwa natin mananampalataya. Pagnilayan natin yung buhay natin. Alalahanin natin, let us review our lives. And let us be assured na sa Ebanghelyo, biyaya yung humahabol sa atin. At patuloy na humahabol sa atin hanggang ngayon at sa ating buong buhay. Alam niyo kung anong nararapat sa atin. We are fully aware. Ang nararapat sa atin ay hindi dapat siguradong pangtipang pag-ibig. Ang nararapat sa atin ay siguradong parusa. Dapat. Sure punishment. Ang dapat na humahabol sa atin ay yung mga kasalanan natin. Ang dapat na umuusig sa atin ay yung mga guilt natin. Kaya alam niyo kung merong reverse, Psalm 23 verse 6, yun ay ang Numbers 32:23. Ito yung sinabi sa Numbers 32. Be sure your sin will find you out. Grabe, no? Makasigurado ka. Hahabulin ka ng kasalanan mo. Hindi ka titigilan ng kasalanan mo. Pero, totoo yun. Pero salamat sa Diyos dahil sa Ebanghelyo, salamat sa Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo,
Hindi na ang kasalanan natin ang hahabol sa atin. Grasya na ng Diyos yung hahabol sa atin. Dahil sa mabuting balita ng Ebanghelyo, si Kristo, pinasan niya yung mga kasalanan na dapat ay hahabol sa atin. Pinasan ni Hesus Kristo, nasa balikat niya nung nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Ano yung meron siya? Bakit nangyari yon? Para saan yon? It was for us. For Him to bear our sins. Kaya si Jesus ay tinatawag na sin bearer. Siya yung bumalikat, siya yung pumasan ng mga kasalanan natin. Siya yung pinanganak sa sabsaban, namatay sa krus ng Kalbaryo para kunin yung kasalanan na para sa atin, para yung Numbers 32:23 ay maging Psalm 23 verse 6 para sa atin. Para hindi na tayo habulin ng kasalanan natin. Para yung biyaya na ng Diyos ang humabol sa atin, buong buhay natin. Yan yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. Yan ang nangyari kung bakit totoo itong talatang to para sa mga mananampalataya. Meron ka bang parehong kumpiyansa katulad ni David na sabihin mo ang Psalm 23 at banggitin mo yung salita na surely? Meron ka bang kumpiyansa? Meron ka bang kasiguraduhan? Masasabi mo ba sa sarili mo, hindi sigurado? Sigurado yung pangtipan na awa at kabutihan ng Diyos ang umahabol sa akin buong buhay ko. Can you say that word? Kasi madaling sabihin na minsan, hinahabol ako ng biyaya. Minsan, mabuti sa akin yung Diyos. Minsan, pero hindi niyo sinabi. Ang sinabi, sigurado. Ang sinabi, buong buhay. Dahil meron tayong mga tukso bilang mananampalataya na kahit Kristiyano na tayo, naiisip natin, hindi. Ang umahabol sa akin ay galit ng Diyos. Hindi, galit pa rin sa akin ng Diyos. Hindi, yung kasalanan ko, yun pa rin ang hahabol sa akin. Pwede tayo magkaroon ng mga ganong klase ng pag-iisip at kailangan nating labanan yung mga tukso ng katotohanan. Katotohanan na ang kabutihan at ang awa ng Diyos ang umahabol sa atin. Pero paano tayo makasigurado? Paano tayo makasigurado na totoo yun? Ang kasiguraduhan ay nandun sa krus. Ang krus ang tinitignan natin. How can I be sure? Because Jesus bore it all. Tapos na. Pinasan niya. Kaya kaya kong sabihin yung salmo na to, hindi bilang isang, alam niyo yun, parang good vibes verse lang. Parang positive na verse lang. Hindi. Natotoo to. Totoo to na pangtipan na pag-ibig ng Panginoon. Natotoo yung sinasabi natin na may bagong awa bawat umaga. Kasi hinahabol ako nun eh. Pagkagising ko pa lang, hinahabol na ako ng awa ng Diyos. Pag amulat pa lang ang mata ko, hinahabol na ako ng grasya ng Diyos. There's new mercy every morning because all of our lives we're being pursued by the grace of God. But this is also a call para sa mga hindi pa mananampalataya. Kung ikaw ay hindi ka pa nananalig sa Panginoong Hesukristo, magkaroon ka ng diwa ngayon na kung nakakapakinig ka ng Ebanghelyo, napapakinggan mo ang mga mensahe, nakaraan, maging ngayon, ng Diyos, nandyan pa rin siya. He's pursuing you despite all your fleeing. At kung tatanggihan mo ang krus ni Jesus, kung tatanggihan mo yung panawagan at alok sa iyo, reverse Psalm 23 ang mararanasan mo. Kabaliktaran. Hindi mo pwedeng sabihin tong Psalm 23 nang wala ka kay Jesus. Hindi pwede. Ang matatagpuan sa iyo ay kabaliktaran.
Pwede mong basahin ito, pero hindi mo pwede angkinin ito kung wala kay Jesus. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus, ang Diyos ay hindi mo pastol at magkukulang ka. Hindi kanya dadalhin doon sa kapahingahan. Hindi niya ipapanumbalik ang iyong kaluluwa. Hindi kanya dadalhin sa katwiran para sa kanyang pangalan. Maglalakad kang mag-isa doon sa buhay ng may pagkatakot. Wala sa iyo ang kanyang pagpapala. Wala ka doon sa panig kung saan pinaghandaan niya yung mga mananampalataya. Nandun ka sa kabila, sa panig ng mga kaaway na nakatingin sa mga mananampalataya na hinahanda ng Diyos. And surely, it is the curse of God that will follow you all the days of your life. And you will not dwell in the house of the Lord forever. Yan ang itsura, labas kay Jesucristo. Kung gaano kasigurado ang mga mananampalataya dahil sila ay na kay Jesus, dahil kay Kristo, gaanon din kasigurado, nakabaliktaran sila ng mga hindi mananampalataya. Kaya merong marugdob at urgent na panawagan palagi na kilalanin natin yung Panginoong Jesus. There's only two. Dalawa lang. Walang nasa gitna. Walang medyo blessed. Wala. Either you're in Christ, and you have the full Psalm 23, or you are not. You have none of this. Kaya matatagpuan mo lang ito kay Jesucristo. Kaya tinatawagan ka na magsisi at manampalataya sa nakapagliligtas na ginawa ng Panginoong Jesucristo. At tayo na mga mananampalataya, dahil tayo ay tinutugis ng grasya ng Diyos, ang tugon ng mga puso natin ay pagsamba. Pagsamba. Yung sinabi ni David, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Alam natin yung house of the Lord, yan ay imagery patungkol sa sanctuaryo, kung saan sinasamba ang Panginoon. Sa panahon nila, ang meron pa lang ay tabernakulo. Dahil si Solomon pa yung gagawa ng templo, ang anak ni David. Pero andun na yung puso ni David. Actually, gusto niya nang gumawa ng temple eh. Hindi lang siya pinayagan ng Panginoon, hindi ba? Pero yung puso ni David ay nandoon na sa tabernakulo. Nandoon na kung nasaan yung pagsamba ng Diyos. Nandoon na kung nasaan yung pagpupuri mismo sa Panginoon. At yung binabanggit dyan na forever, He will dwell in the house of the Lord forever, literally, for the length of days, buong buhay niya. Gusto niya, buong buhay niya ay nasa tahanan siya ng Diyos. Pero ito ay reaksyon niya, ito ay sigurado dahil dun sa unang sigurado. Gusto niyang gawin ito dahil may unang ginawa yung Diyos. Dahil Diyos yung tumugi sa kanya. Diyos yung humabol sa kanya. Kaya ngayon, ang tugon ni David ay yung kanyang desire to worship. Of course, kapag binasa natin to, alam naman natin na meron itong eschatological overtone. Meron tayo na ano dito, hindi lang ito tungkol sa buhay na to. Meron itong gusto ni David na sambahin yung Diyos maging labas sa buhay na to. Pagkatapos ng buhay na to, it is an eternal desire for an eternal dwelling. Pero pag pinag-usapan natin ang langit, pag pinag-usapan natin ang walang hanggan, ang tanong ay hindi lang gusto mo ba pumunta sa langit? Ang tanong ay gusto mo bang sambahin ng Diyos? That's a real question. Yun yung totoong sense ng sinasabi ni David, bakit gusto niya sa tahanan ng Diyos? Dahil gusto niyang sumamba. Dahil gusto niyang purihin at sambahin yung Panginoon. At yung pagsamba ay resulta ng kamalayan sa covenant faithfulness ng
Panginoon. Ito'y tugon. Sa verse 1, the Lord is my shepherd, therefore I shall not want. Sa verse 6, surely goodness and love and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kaya kung meron tayong kasigasigan sa pagsamba sa Diyos, dumadaloy yon mula sa pusong may marubdob na kumpiyansa na iniibig siya ng Panginoon according to His covenant faithfulness. If we have zeal for worship, that zeal flows from a heart gripped by covenant love. In another Psalm 27, ito yung sinabi ni David, one thing I have desired of the Lord, and I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Ba't may ganitong puso si David? Bakit gustong-gusto niyang sumamba? Bakit gusto niya, nandun siya sa tahanan ng Diyos buong buhay niya? Anong meron? Dahil ito'y tugon sa unang ginawa ng Panginoon. Hindi ito nauna kay David. Ito'y response niya sa Panginoon. Tandaan natin, ang pagsamba ay palaging tugon. It's always a response. Hindi tayong nagsimula nun na wala lang, gusto ko lang i-worship yung Panginoon. Hindi. May ginawa mo na yung Panginoon. Tapos, tutugon tayo ng merong pagsamba. Tugon saan? Tugon sa naranasang grasya. Sila na hinabol ng pangtipan na pagmamahal ng Diyos, sila ngayon ang humahabol sa Diyos, sa kanyang presensya para sa pagsamba. Katulad ni David, tayo muna ay hinanap ng Diyos, kaya ngayon tayo na yung humahanap sa Diyos. Yun yung dapat nating isipin at i-contemplate. Let us contemplate of God's grace to us personally, for us to cultivate a heart and love for worship. Palaging magkaugnayan, palaging magkatugon yan. Kung paano mo nakikita ang grasya sa iyo ng Diyos, ganun magiging kasigla ang iyong pagsamba. We know that, Kristiyano tayo, alam natin yan, mananampalataya tayo. Sa mga panahon na nanlalamig, yung kagustuhan nating sumamba, it is always equal na hindi na natin na-meditate, na-cultivate, na-contemplate kung gaano ka mapagbiyaya yung Diyos sa atin. Pero, sa mga panahon na masigasig tayo sumamba, yun yung panahon na naging fresh ulit sa atin. Naging fresh ulit sa atin na kinahabagan nga pala ako ng Panginoon. Mapagbiyaya nga pala yung Panginoon sa atin. Kaya ang tugon sa coldness, sa worship, hindi legalism. Hindi rin hypocrisy. Hindi ito, hindi, pilitin mo lang. Ang tugon doon ay makita ulit natin kung gaano kaganda yung biyaya ng Diyos. Kailangan nating isipin yung sarili natin, katulad ni David na parang isang tupa. At kung paanong yung Panginoon ay isang pastol na nagiging mapagbiyaya sa atin. Dahil nakita ni David yung sarili niya na may pakialam sa kanya yung kanyang pastol. Therefore, siya ay nasiyahan na makasama yung kanyang pastol. Ito yung tanong sa iyo. Naging mapagbiyaya ba yung Diyos sa iyo? Has God been gracious to you? And if your answer is yes, you have a reason to believe and to recite and to long for worship sa pagsamba sa Diyos. Sila na mga sasamba sa Diyos sa walang hanggan ay sila rin na sumasamba ngayon sa buhay na to. At sila na sumasamba ngayon sa buhay na to ay sila na nakakaroon ng kamalayan sa biyaya ng Panginoon. Imagine ninyo na tuwing nag-gather ang Providence Reformed Baptist Church,
Iyon ay dahil merong isang pastol na nagsasalita. Merong isang pastol na tumatawag at lahat ng mga pastol ay nagtitipon. At ito yung nangyayari kada Lord's Day. Ito yung nangyayari sa lahat ng mga local churches. Merong isang pastol na nagsasalita at lahat ng mga tupa ay nagtitipon doon sa pastol. Sa kalagitnaan ng pastol na yon. Dahil sila yung mga nakatanggap ng grasya ng kaligtasan. At sila ay nagtitipon dahil gusto nilang manirahan sa presensya ng alam nila na may pakialam sa kanila, na nagligtas sa kanila at hindi sila hinahayaan at binibigyan ng kanyang grasya at kabutihan. Bilang pagtatapos, si David, isang batang pastol, ay ngayon nagsasalita na bilang isa sa mga tupa. Alam niya kung anong karanasan, kung paano siya idirekta ng Diyos, panumbalik ng Diyos, protektahan ng Diyos, at tugisin ng dibinong pag-ibig. Kaya kaya niyang sabihin, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Bakit? Because the Lord is His shepherd. Kristiyano, tupa ka rin. At ang Diyos ay pastol mo rin. Angkinin mo ito. At ito'y totoo rin sa iyo. At ang dahilan kung bakit ka na binibigyan ng grasya ay para bumalik ka sa pastol ang ating Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po ngayong umagang ito sa Psalm chapter 23 verse 6. Sinihiling namin, O Diyos, na paniwarain mo sa amin ng kagandahan, kadalisayan ng iyong grasya at biyaya. Sa sarili namin, O Diyos, kami tupa na lumalayo. Pero dahil sa iyong commitment, sa iyong covenant faithfulness, hindi mo kami tinitigilan at hindi mo kami hinahayaan. Dahil dito, yan mo kami tumugon sa iyo ng may masigasig na pagsamba. Hayaan niyong magmula dito, O Diyos, ang aming pagpupuri sa iyo. Kami ay yung mga tupa, ikaw ang aming pastol. Salamat sa krus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.